Hello guys! Welcome back to my channel! Napakadaldal ni Ate Apple. Ngayon, ang isi-share ko naman ay kung paano humaba ang hair. Kasi 1 month pa lang ako nagbablog. Nag-try na ako kasi nagpagupit ako ng buhok. Papakita ko dito, ang picture ko, na bago ako mag-vlog, pagupit ako ng hair. Tapos makikita ninyo yung difference ng haba ng hair ko at nung dati. Almost 2 months ko na siyang ginagamit. Bumili ako kasi may nagkapagsabi sa akin na sa bagay, kahit naman hindi nila sabihin alam ko naman talaga na hindi talaga sa akin bagay ang maiksing buhok. Pero no choice ako dahil sa mahilig ako magpariband. Kulot yung hair ko dito sa laging sa unahan. Ayan. Ewan ba, pag kasi kulot, hindi talaga siya nahaba. Parang nagiging McDonald's siya. Na dito ako nagkukumpul-kumpul hanggang lumagong ganyan ng buhok mo. Hindi siya pabagsak. Kaya lagi ako nagpaparibad ng hair. Tapos, dahil ambisyosa ako, gusto ko magmukhang tisay. Kasi nga, syempre, pangarap nating magpumuti, ganyan. Pagka may kulay yung hair mo, parang nagmumukha kang tisay kapag may color siya. Kaya, pag pala nagpariban ka, hindi ka na pwede dapat magpa-color kasi matutusta yung buhok mo. Kasi yung ribbon pala, pinapatay niya na yung hair mo. Nagiging ano na siya, kaya di ba tuwid na siya, patay na siya noon. Tapos yung nasibol, yun na yung mga bagong ano mo, yun na yung mga buhay na buhok, kung tawagin nila. Yung mga bagong nasibol. Pero, yung the rest ng buhok mong yan, pinapatay ng ribbon dyan, kaya yan, tuwid na, hindi na yung babuluktot. Pwera lang kung ipupuyod mo siya lagi. Ayun, pero tuwid pa rin naman siya kahit na ipuyod mo siya ng ipuyod. Tapos, at dahil sa palagi ako nagpaparibad at palagi kasama na kasi doon sa ribad yung color, palaging ganun ang ginagawa ko hanggang sa napansin ko, hindi na nahaba ang hair ko at nagpuputol-putol na siya. Hanggang sa narekomenda na sa akin sa parlor na kailangan ko nang putulin yung hair ko kasi sobrang dry na. Pero hanggang sa ngayon naman dry siya, pero ayoko na sigurong putulan. Pinuputulan ko siya, yung talaga nakikita ko na ano siya, yung kulot na, yung talagang tostado na, yung pinuputol ko siya minsan. Kaya nagkaroon din ako ng mga bangs dito. Totoo lang, ako lang nagupit niyan. Kasi sobra-sobra ng pangit ng hair ko. Yan, nabuso ko yung hair ko. Kaya yan ang nangyari, yung nagputol-putol na siya. Kaya ang ginawa ko, nagbangs ako. Ako na lang naggupit, hindi nila alam. Kaya pag minsan sabi sa akin sa parlor, sabi, ate, saan ka nagpagupit? Sabi gano'n, nagkaroon ka ng bangs. Kasi doon lagi ako nagpapagupit. Hindi naman ako nagpapalagay ng bangs sa kanila. Sabi, ate, saan ka nagpapagupit? Nagkaroon ka ng bangs. Sabi ko, ako lang naggupit niya kasi nga dry na. Kaya sabi sa akin, ay ate, alam mo, tatapatin kita, talagang sobrang dry na ng hair mo, bawasan na natin, pumayag ka na kasi hindi talaga ako napayag, gusto ko kasi mahaba buhok ko kasi hindi sa akin bagay ang maiksi. Ayun, napili talaga niya ako kasi sabi ko, kasi pinapakita niya talaga, ate, mahaba nga hair mo, pero tingnan mo naman, sobrang dry. Tapos pag sinuklay mo siya, putol-putol na siya. Talagang hindi na siya talaga kahit anong gawin mo, kahit anong bilhin mo sa Watson, hindi na talaga mabubuhay yung hair mo kasi pinatay na siya ng ribbon. Ngayon, dahil sa kagaya natin, nakulot ang hair at gusto nating maging tuwid ang buhok natin, no choice tayo, talaga magpapariban tayo para lang matuwid. Kasi isipin mo naman, kasi dati, mapakita kayo rin yung picture ko, nakulot ang buhok ko dito. Yan. Talagang ang layo, talagang iba yung dating mo kapag tuwid yung buhok mo. Kasi pagka kulot ang buhok mo, gato ang tendency niyan, hindi rin siya nahaba. Ang totoo talagang hindi rin nahaba. Alam niyo ba kung bakit? Kasi dito siya nagkukumpul-kumpul, kulot ng kulot hanggang lumagong ganyan, no? Nakakita na ba kayo yung hindi nagpapariban? Nagpariban siya, pero hindi na ulit siya nagpariban. Nakita nyo ba yung mga sibol ng buhok dito? Kumpul-kumpul siya, di ba? Hindi naman ganun hindi ganun kaganda para sa akin kasi ganun din yung sa akin. Hindi, di ba? Parang hindi na siya nahaba. Excuse. Hindi na siya nahaba. Kumpul-kumpul na siya dito.
Ayun, kaya no choice tayo. Kaya kailangan every 6 months or 8 months or 1 year, kailangan magpapariban ka kasi para naman, maiba-iba naman, para gumanda-ganda ka naman kahit papaano. Kasi yung 1.5 na ribbon mo, once a year lang naman yun eh. Hindi naman yun araw-araw. Kaya parang mo rin sa sarili mo, para, di ba, syempre, iba rin yung nag-aayos ka sa sarili mo, minamahal mo yung sarili mo. Yun, di ba? Ganun kasi ako eh. Kasi mula nung, ewan ko, basta ganito ako, mula na kahit nung 15 pa na ako, 16, talagang ganito talaga ako, mapalayas ako, papakita ko din sa inyo yung mga dati kong picture, talagang may pagkakikay na talaga. Kaya, minimaintain ko kahit misa wala akong pera. Talaga nagtitipid ako para lamang makapagpariband ako para masunod ko naman. Ayoko malosyan, di ba? Tayo sa mga mami na nagkakaedad na, kailangan mag-SS din tayo. Ngayon, naligaw na tayo ng landas. Eto, ang tips ko sa inyo, totoo at effective, at nakapagsabi rin sa akin na ito dapat ang i-shampoo ko. Diba? Alam niyo na naman to eh, di ba? May nakapagturo na ba sa inyo? Aloe vera, okay din, pampalago siya, pero hindi siya totally hahaba talaga. Eto, ayan, piot na nga siya. Ito talaga ginagamit namin, luma na nga, di ba? Ito talaga ginagamit namin, shampoo, at meron kaming, eto, conditioner. Sayang, dapat, lagi kang bibili ng the big one para mas makakatipid ka kasi halos konti lang ang difference, pero ito ang laki-laki, di ba? Kaya lang, naubusan na ako ng conditioner. Kaya, eto, shampoo lang ang malaki, eto yung conditioner. Tapos, pero huwag kayo mag-expect na paggising nyo isang araw, sobrang haba na ng hair nyo. Siyempre, maghihintay ka pa rin. Basta i-shampoo mo siya, imbis na bumili kayo ng mga Palmolive o mga ibang kung gusto yung humabang hair nyo kagad, eto na ang bilhin ninyo. Ayan, talagang subok na okay naman siya talaga. Eto lang shampoo, huwag lagi-lagi mag-shampoo. Payo ko lang sa inyo, pero hindi ako expert. Pero gusto ko na i-share sa inyo yung mga naranasan ko. Pag ikaw nag-shampoo araw-araw, yung hair mo madadry. Kahit ito ang shampoo mo, huwag mong laging siya shampoo araw-araw. Kasi, una, madadry siya. Tapos, parang nagkukulot-kulot siya dito sa unahan. Tapos, ayun, basta, magdadry ang hair nyo pag lagi kayo nagsha-shampoo. Dapat 3 times a week lamang kayo mag-shampoo. Ang madalas nyo lagi ay conditioner. At sa conditioner naman, huwag ninyong paabutin sa anit. Ito lang padulo-dulo lang ang iyong i-conditioner. Kasi pag umabot ng anit yan, ito, para kang may kuto. Saksakan ng kate, kahit iyon ang hugasan ng mabuti, saksakan ng kate, parang kinukuto, parang hinahanip ang ulo mo. Kaya kailangan ito, wag mong paabutin sa may anit, kasi talaga namang mangangate ang ulo mo. Kung halimbawa, aksidenteng, syempre, nagmamadali ka, ay, napalagyan ng anit. Hugasan na lang, ha? Payo lang sa inyo, kasi hindi kayo patutulugin sa kate. Kasi ito, ewan ko, siguro nananak mong kabayo sa ulo. Kaya siguro sobrang kate pag Pero halos lahat naman ng conditioner o shampoo, pag hindi mo naanlawat, umabot sa anit, ay talaga nakakate. Pero, syempre ako, nakaranas ako ng mga sinabon ko. Palmolive, ano pa ba? Cream Silk, Pantene, hindi naman siya. Hindi siya sobrang kate. Pero ito po guys, talaga pag ito umabot sa pinakaanit mo, sobrang kate kahit anlawan mo. Kaya ingat po kayo, talagang ito dapat dito lang po. Huwag niyo pong aabutin sa anit para po hindi ganon sobrang mangate. Tapos po, syempre, huwag po kayo mag-expect na hahaba po paggising ninyo. Sa linggo kayong nag-shampoo na ganito, hahaba kagad. Siyempre po, bibilang po yan ng mga months. Ayun, basta ito lang po gawin nyo. Imbis na, siyempre, bibili rin naman kayo ng shampoo. Ito po muna kung gusto nyo magpahaba ng hair. At gusto nyo maging shiny. Ito, medyo shiny naman po siya. Naging shiny naman. Kasi, hindi rin po ako lagi nagsha-shampoo. Magsha-shampoo lang po ako kapag sticky na yung hair ko. Pero ito po, nakapag-shampoo po ako ngayon. Kaya, pasanin niyo po yung mga ibang vlog ko, para siyang basa-basa na, sticky na siya. Kasi, yun nga po, hindi rin ako lagi nagsha-shampoo. Pero, alam niyo po, iwas splits, and then, pagka hindi kayo lagi nagsha-shampoo, tapos parang nagiging sobrang itim na siya.
Ayan po, nag-stop na po kasi ako sa pagko-color, kaya yan, sa pagko-color ng hair. Pinayo rin po sa akin sa parlor na wag ako magpa-color na lang ng hair. Basta ribbon lang po siya. Tapos, wag po laging magsha-shampoo para po, yun, iwas sa splits end, sa dry, yung hair nyo po. Basta laging conditioner lang, tapos dito lang, yan. Pansinin nyo po yung, ipapakita ko po sa inyo yung mga picture ko po dati, na lagi-lagi pa ako nagsha-shampoo, ay buhaghag po siya. Parang sa isip ko, ay hindi ko naman kayang hindi magsha-shampoo, ganon. Parang kinokontra ko po siya. Sabi, ay hindi ko kaya, mainit, parang hindi ako naligo kapag hindi ako nag-shampoo. Pero ito po guys, pag tinaray nyo po yon, kahit isang araw lang, mapapasin nyo po yung pagbabago. Tapos sa susunod na araw, 2 days nyo po na hindi kayo nag-shampoo, mapapansin nyo, bagsak yung hair niya, tapos hindi po siya dry. Ayun po, thank you po guys sa panonood at sana nakatulong na naman po ako sa inyo. Ayoko po kasi ring makaranas kayo ng mga maraming katanungan at marami pang itatry. Try ng try. Nandun din po yung gastos, hindi nyo po matumbok kung ano po yung ano talagang solusyon. Ito po, sana po makatulong po sa inyo kasi nakikita nyo naman po, humaba po siya. Hanggang dito ko po siya pinakat. Ayan, hanggang dyan. Yan po, doon sa picture po, hanggang dyan po yun. Ito na po yung mga humaba ng hair ko. Ganyan, ganyang kahaba na po siya. Mag 2 months. Yan po, yan. Huwag po kayo mag-expect naman na sobrang haba na po pag gumamit kayo nun. Ganyan lang po ang haba niyan. Pero, magiging shiny yung hair nyo. Tapos, tingin ko nabuhay naman siya. Kasi dati talaga, sobrang dry na niya, tapos napuputol na siya. Pag ginanyan niya nga po pwede nang putulin, talaga napuputol-putol na siya Oh, ngayon po, nakatibay din po ng hair. Ayan, look, wala pong nabunot. Dati po, ganyanin nyo lang, putol na. Nangangamba nga po ko dati, baka makalbo ko Pero sabi po doon sa parlor, ate, huwag ka mangambang makakalbo ka kasi may mga bago namang nasibol. Iyan, matitibay na yan. Ito lang yung mga dulong may konting may kulay. Yan talaga, marupok na. Kasi ilang beses na nariban, narupok na siya, pinatay na siya. Yan po, Yan. Ito, ginupit ko po siya. Kasi nga po, sobrang dry niya. Pero po ngayon, okay na po siya. Nagsisisi nga po ako Bakit pag ginupit-gupit ko, ito lang palang shampoo to, rin siya, nakakatibay din siya ng buhok. Ayun, sayang nga po kasi nagpagupit pa ako. Ang haba-haba pa naman po sana ng hair ko. Hanggang abot na siya hanggang dito sa may dibdib. Iba po talaga kasi pag, alam niya na, para sa akin, iba rin yung mais-is yung hair mo, na minsan nasa hair daw. Pero ako, ayos na lagay na to. Pero wala na talaga akong magagawa. Talagang gantong-ganto na ang binigay sa akin ng Panginoon. Kaya parang tinatanggap ko na lang. Wala naman akong magagawa. Ganito na talaga Guys, thank you po sa panonood. Sana po may natutunan kayo sa akin. At salamat po sa panonood. Susunod po, mag-comment naman po kayo. Tapos, para po may idea po ako kung ano pong susunod kong topic. Tapos po mag-subscribe po kayo at wag po kayo magsawang manood po sa amin. Thank you po.